Dumako tayo, mga kababayan, doon sa mismong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Patungkol nga ho, mga bossing, doon sa nangyari, doon sa ano, pagsalakay o sa serve ng warrant kay Kibuloy na hindi siya natagpuan at halos nanlalaban na yung mga ano, no? Mga fans ni Kibuloy doon. O eto nga daw po, nagsalita na ang ating presidente. Medyo pasensya na ha. Mga ano kababayan, pasensya na ho sa mga kaibigan nating mga DDS diyan. Medyo comedy ho kasi ang dating pangulo eh. Oh, doon sa mga sinalaysay niya dito, medyo comedy ho, mga bossing. Oh, statement. Oh, dito tayo. Ayan, yung papel. Statement of former President Rodrigo Duterte, June 10, 2024. Oh, ha? Basahin muna natin si Wilson Sendon. Si Duterte nga gumamit ng kamay na bakal nang nakaupo pa noon, kaya takot ang mga tao dahil sa pangaharas at kurakot niya. Tapos grabe magmalinis at bola-bola ng bayaran. Vlogger niya na media. Oh. Eto, basahin nun natin. Sabi ni dating Pangulong Duterte, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force of serving the warrant of arrest for Pastor Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officer who are not even from Davao City. Bakit kaya no? Bakit kaya big deal sa kanila kung hindi taga Davao City yung mga kapulisan? Ibig sabihin yung Davao ba hiniwalay na talaga nila? Natuloy ba silang humiwalay doon? Natuloy ba silang humiwalay doon, mga kababayan? Kasi parang yung utak nitong mga ito eh. Oh, hindi mga taga Davao yung mga kapulisan na yan. Bakit sila humuhuli dito? Bakit sila yung dadampot dito kay Kibuloy? Parang ganun ho yung mga isip nitong mga ito. Di ba? Excessive and unnecessary force daw ho, mga bossing. Sabi ho ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at sinisisi ang administrasyon. Balikan ho kaya natin yung mga nababalita nung panahon nang siya ay nanunungkulan, mga kababayan. Kapag sabi-sabi, mga bossing, kapag ikaw ay hindi pumabor doon sa mga kapulisan, may kalalagyan ka. Di ba? Parang mas medyo may takot tayo doon sa mga kapulisan noon eh. Yung nakita ko, doon sa nangyayari ho, mga kababayan, doon sa labas ng, ewan ko, yung KOJC, kasama yung mga fans ni Kibuloy, mga kababayan, nakita ko halos yung mga kapulisan pa nga yung ginugulpi ng mga nung mga fans ni Kibuloy doon eh. At parang baliktad pa, sila pa yung nambomba ng tubig doon sa mga kapulisan. Akalain mo yun? Alam kaya talaga ni Pangulong Duterte yung nangyayari? Or wala lang? Kasi linusob na kaya kailangan magkomento ka. Sabihin mo, sobrang yan, sobra-sobra yung pulis. Ang daming ang pulis. Hindi magalaw yung mga nila. Yung mga fans ni Kibuloy doon. Di ba? Sabi ni Arnedo Olaes, akala ko nga sakristan yung mga sap sa sobrang kalma. Totoo, mga kababayan. Ang bumubuntal pa doon sa mismong kaganapan, yung mga pulis pa binubuntal, mga kababayan. Tapos sasabihin, excessive force daw ho, mga kababayan, unnecessary force. Siguro nakita na giniba yung yung yero ni Pastor Kibuloy, di ba, para makapasok. Yun lang. Pag sa ibang bansa ka, nako, baka tanggal lahat ng yero niya, makuha lang yung pagseserban ng warrant of arrest. Di mo ba? Mababait yung mga kapulisan natin. Di mo alam kung tulog ba ang dating Pangulo? O hindi niya lang talaga alam kung ano yung nangyayari. Tuloy natin. Asan na ba? This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable, mga kababayan, kasi nga daw simbahan o sinasambahan ng taong bayan. Hindi naman daw acceptable yung mga ganong FPI pala yung Pope eh. Di ba?
Naalala niyo po ba yon, mga bossing? Oh, bakit ngayon ganito? Sabi ko sa inyo, 'pag hindi pumapabor sa kanila, yung mga pagkakataon ay wala. Mga pa-victim ho, mga bossing. Pero 'pag pabor sa kanila o 'pag okey sa kanila, ay wala, ibang klase. Ano po, PI ka. Will this overkill? Aba, may overkill pang nalalaman sa dating pangulo, ah. Ibig sabihin ba nito, eh, yung EJK nung panahon ng siya ay nanunungkulan, yung halos 30,000 yung naitala na nategi sa panahon nila? Will this overkill be the trademark of this administration? Hindi, kanila ito, mga kababayan. Tingin ko, nagsasalita ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, tungkol doon sa kung paano sila namuno nung panahon ng sila ay nasa kapangyarihan. Di ba? Sila yung mga ganyan eh. Oh, biruin mo ang balita, 30,000 dedo. Oh. Tapos sasabihin, ito ang magiging trademark ng administrasyong Marcos. Overkill daw po, mga bossing. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Eh bakit? Bakit ba hindi matuloy-tuloy yan? Ayaw lumitaw ni Kibuloy eh. Di ba? Nagtatago eh. Oh. Nagmumukha talagang guilty siya, mga kababayan, dahil sa ginagawa niyang pagtatago. Iisipin ng taong bayan, hindi mo kayang idepensa ang iyong sarili. Di ba? Pag son of God ka, bibigyan ka ng talino ng Panginoon Diyos. Oh. Ang gagawa mo, nagtatago ka. Hindi mo harapin. Ang tapang-tapang ni Kibuloy noon, mga bossing, nung panahon po na, kumbaga, sa Senado, sabi, dalhin nyo sa Korte Suprema. O, ayun. O, dalhin nyo sa Korte. Di ba? Ayan, Korte na ang nag-iimbita sa iyo. Ang ending ho ni Kibuloy, yung huli nating siyang narinig, mga kababayan, eh ano po? Yung humahagulgol, yung umiiyak, no? Habang nagsasalita sa kumbaga sa likod ng mikropono, mga kababayan, biglang naging paawa. Pero ako, naniniwala ho ako, mga kababayan, no? Pasensya na, mga DDS, ito masakit to. Sa nakikita kong galawan ni Kibuloy, naniniwala ako makukuha to tegi. Ano? Bakit? Pakiramdam ko talaga manlalaban ito eh. No? Pakiramdam ko talaga talagang kumbaga, wala na, sapalaran na ako. Matanda na din ako eh. Kesa naman i-google ko yung mga panahon ko diyan sa loob ng kulungan. Sige, laban na lang. Yung mga ganyan nung ano nila, yung mga ganyang pinambabala nila, yung kanilang mga fans doon, yung fans ni Kibuloy na nasa labas ng KOJC, mga bossing. Oh, siguro unang-una yon. Unang panangga, tapos sumunod merong mga susunod, tapos huli si Kibuloy. Hindi lalabas to nung susuko lang. Tingin ko lalaban ho ito, mga kababayan. Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with the supporters? Sabi ni dating Pangulong Duterte dati kay Franz Castro. Sa iyo ko gagamitin ang confidential fund ba yun? Kung di ano? Oh. Di ho ba? Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown toward sa mga kritiko of this administration when dealing with their supporters? Ganun ba? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights? Yan na naman. Binala na naman ni Digong yung constitutional rights daw po, mga kababayan, of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights bang magtago? Anak ng tinapayan. Kailan pa naging rights ang magtago? Pag pinaghahanap ka ng batas, lumantad ka. Hindi yung magtatago ka, hindi ano yun. Hindi karapatan yun. Ano?
Asan na tayo? Fellow Filipino, when even the most fundamental of these rights are being trampled upon the blatantly violated. May na-violate ba? O talagang merong warrant of arrest? No? O talagang merong pagpapahuli kay Kibuloy? Dumaan sa lahat ng proseso yan, mga kababayan. Tapos pagmumukain ng dating presidente na may na-violate pa yung kanilang karapatan. Saan banda ho, mga bossing? Wala naman akong makita. Oh. Tapos kapag sila kapag sila yung medyo lumiliit ang mundo, hindi nyo dapat ginagawa yan sa isang simbahan o sa isang sambahan. Ano? Kaya pala nung panahon niya talagang halos mapi-ay yung si Pope Ano nangyari sa inyo dyan? Watching from Kenosha, Wisconsin, USA, Mario Peralta. Shout out po sir. Pwede bang ipasara yung mga properties ni Kibuloy? Aalamin po natin yan, sir. Ma'am Tina V at Ma'am Chris Rose, shout out po sa inyo. Good morning. Roel San Pedro. Mira Prak. Ma'am Maritel T, shout out po sa inyo. Your next digong, Ron Macdon. Yun nga ho, mga kababayan. Tingnan nyo ha, sabi-sabi po mga bossing nung umpisa, yung SAP na yan, papalit lang yan doon sa mga kapulisan o papalit lang yan, no? Sabi pa nga sa Davao del Norte daw po, hindi yung SAP hindi sa hindi sa Davao City Yun yung sinabi sa atin Tingnan nyo po yung lumantad. Sabi ko po sa inyo kay Kibuloy at baka ho sa susunod na gagawin dyan, kapag ready na yung ICC, yun na yung baback up sa International Criminal Court, mga SAP. Kaya lang, yung pinakita nila, masyadong malambot. Mga bossing, ako ho, mga kababayan, bilang matagal na din po ako sa labas ng bansa at pabalik-balik ho tayo, mga bossing, nakakakita na din ho tayo sa mga international news nung mga ganitong mga kaguluhan. Pagka sila yung sinasaktan, pagka yung mga kapulisan ang sinasaktan, binibira nila, mga kababayan Kesyo babae pa yan o lalaki, gusto mong magpakalalaki di ba? Sinuntok mo yung pulis di suntokin ka din. Ganun lang yun. Medyo tigasan nyo pong konti. Na yan. Makukuha at makukuha din po yan. Di ba mga kababayan? Konti lang yan. Sabi nung iba, yung iba hindi kayo nagtagumpay sa pagkuha ni Kibuloy, kay Kibuloy. Hindi yata nila alam, lang yun. Unang try pa lang po yun. Wala na bang susunod na mga araw? Wala nang susunod na mga panahon? Di ba? Tsaka, ramdam ko talaga, may nagtimbre dyan No? Kasi alas 4 ng madaling araw, gising na gising sila. Handa yung mga nila, yung mga tambol nila. Magtatatambol sila at magsasasayaw doon. Di ho ba? May nagtimbre dyan, mga kababayan. Nakaabang na ang mga followers ni Kibuloy. Baka may nagbibigay ng tip. Maria Lourdes Andres. Almond Lee. Magandang umaga po from Nueva Ecija. Siya mismo nagtatago na. Speaking of constitutional rights, anong ginawa niya sa laban kontra droga niya kung saan 30,000 ang tinegi kay Delima Trillanes Maria Ressa. Yan ho Di ho ba? Kapag sila na yung nagigipit, gagamitin na yung dapat hindi nila ginagawa itong mga ganitong gawain doon sa mismong lugar ng sambahan. Di ba ho? Samantalang nung sila, panahon nila minumura yung Pope o kung ano-ano pa, di ba mga kababayan? Ibang klase talaga Anyway, mga bossing, hindi lang naman si Duterte ang nagsalita, no? Hindi lang si Duterte yung kumbaga parang naging biktima sila dito no? Naging biktima yung kampo ni Kibuloy.